Patuloy nga ba ang negotiations dito ng TNT at ng Barangay Ginebra para ma-secure na ng Ginebra yung rights dito kay Mikey Williams? At parang willing na raw ang TNT na ipalit dito kahit si Bon Pesumal at isang first round pick. Sa ngayon kasi parang gusto lang ng TNT na i-free up na yung roster nila para dito kay Mikey Williams. At least kahit makuha nila si Pesumal, at least magkakaroon sila ng isa pang scorer na maidadagdag dito sa kanilang kupunan. Sa ngayon kasi, mukhang okay na sa TNT na kahit mawala si Mikey at kahit bench player ang maging kapalit nila. Dahil parang nakita na nila na satisfied sila dito kay Cedric Fairfield. Ang ganda na pinakita sa first game niya sa Blackwater Bossing. Kaya mukhang okay na kahit mawala si Mikey. Ngayon, kung ikaw naman ang Ginebra, si Von Pesumal ay hindi mo naman ginagamit. So, walang mawawala sa Ginebra kung ite-trade nila to sa TNT at kung sakaling makuha nila si Mikey Williams at ito'y maging maganda laro, parang naka-jackpot si Coach Tim Cone dyan dahil siyempre kung meron kong RJ Abarrientos at Mikey Williams to sa backcourt mo at mapipilitan siyempre si Maverick Hanmisi na maging mas consistent sa laro niya dahil kapag nandyan na si Mikey, RJ Abarrientos at Stephen Holt, pwede nang i-trade dito si Maverick Hanmisi para sa isa pang big man. Dahil si Japet Aguilar ay paparetiro na. So, ibig sabihin, no-lose situation sa Barangay Ginebra kung iti-trade nila si Von Pesumal at isang first round pick para dito kay Mikey Williams. At sa TNT naman, no-lose situation din sila dahil kahit mawala si Mikey, makakakuha sila ng isang scorer na si Von Pesumal, isang first round pick sa Ginebra, at of course, nandiyan naman pwede nilang kunin si Cedric Fairfield mula sa Blackwater o kaya itong si Robert Pollick mula sa TNT Tropang Giga. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema kung subukan nila ang ganitong klase na trade transaction. Matuloy na nga kaya itong pag-trade ni William Navarro dito sa San Miguel. Matagal na yung napapabalita pero hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Pero base dito sa lumabas na tinatawag natin na mga tweet nitong PBA Insider, parang sinasabi niya na malapit na maging beerman itong si William Navarro. Hindi naman nakapagtataka kung yan talaga yung mangyari. Ang lalong nagdagdag doon sa espekulasyon ay hindi masyadong ginagamit itong si Navarro dito sa Northport. Wala namang injury si Navarro dahil binibigyan siya ng playing time. Yun nga lang sobrang konti para doon sa player ng kanyang caliber. At dahil dyan, umiikot na yung posibilidad na baka kaya hindi ginagamit ito si Navarro dahil iniiwasan nilang ma-injure. Dahil nga baka ito ay ma-trade na dito sa San Miguel. Kung sakasakaling mangyari yan, at matrade sa San Miguel ito si Navarro, ang laking tulong yan para sa kupunan ni Coach George Gallant. Matagal na sinasabi ng mga insider na talagang dapat kunin na ng San Miguel si Navarro dahil ito ay napakahusay na rebounder at scorer. So yan ngayon ang aabangan natin. Kung sakasakaling ang matuloy ito, magiging malaking bagay yan para sa SMB. May mga nagsasabi nga na baka pati ito si Arvin Tolentino ay kunin din ng SMB. Pero hindi pa natin masasabi kung matutuloy yan. As it is, baka titignan muna ng San Miguel kung ano magiging sitwasyon dito sa kanilang lineup bago sila magkaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, titignan nila kung kinakailangan pang magkaroon ng adjustment. Kung for example, tandaan natin, 2015 pa huling nag-champion sa PBA Governors Cup ang SMB. So, kinakailangan talaga nila na kung gusto nila mag-champion ngayon ay magpakita ng mas maganda performance. Pero kung hindi nila yan magagawa, baka nga matuloy na itong trade nila sa Northport Batampier. Pero sa ngayon, mukhang nakafocus syempre muna ang SMB dito sa upcoming na game nila mamaya kontra dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil ito magiging debut nila at nung kanilang import na si Jordan Adams. Pinakita nitong si Kaylan Tiongson na as good as advertised siya. Naka 15 puntos ito dito sa kanilang panalo ng Rain or Shine na tinambakan nila itong Blackwater Bossing. Itong si Felix Lemeti, ang ganda rin ang pinakita. So, as usual, mukhang tama na naman yung mga draft picks na ginawa nitong si Coach Yeng Giao. Naglaro na rin itong si Luis Villegas. At nakita natin dito na ang lakas ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters. At syempre yung kanilang import na si Aaron Fuller. So, ang laki ng lineup ng Rain or Shine. Puro pa may mga outside scoring. So, ang ganda ng performance ng Rain or Shine Elasto Painters ngayon. Kaya hindi na nakapagdududa na isa sila sa mga top contenders ngayon at meron nga nagsasabi na malamang isa to sa mga teams na makapasok sa semifinals. Itong Blackwater Bossing, well, hindi ginamit to sa starting 5 si Cedric Fairfield. Late na to pinasok ni Jeffrey Carriazo
pero siya pa rin na nag-top score para sa kanila, naka 18 points. 12 points lamang na score ng kanilang import. At marami nagsasabi na dapat nilagay na sa starting 5 itong si Barefield dahil masyado itong valuable para maging off the bench player. Umpisa pa lang kasi tinambakan na itong Blackwater at nakahabol na lamang sila nung nilagay si Barefield dyan. Nakita natin doon sa game na yun kung gaano kahusay talaga itong si Cedric Barefield. At dapat sa susunod na game ay gamitin na to ni Jeffrey Cariaso dito sa kanyang starting 5. Ngayon, pagdating naman dito sa kanilang import, malamang dapat na itong palitan. Very hesitant siya, hindi magandang pinapakita. At sa ngayon dito kay Barefield at kay Tiongson, sigurado ko yung mga SMC at MVP teams ay gusto nang makuha yan. Mas madaling makukuha itong si Barefield kumpara dito kay Tiongson. Dahil syempre alam natin, ang Rain or Shine independent team yan. Kaya sa ngayon, maganda ang pinakita ng mga rookies na nakuha dito sa nakaraang draft. Kaya abangan natin yung mga susunod pa nilang performance. Nanalo itong TNT Tropang Giga kontra dito sa Blackwater dito sa Northport Batang Pier. At magandang start yan para sa kampanya ni Coach Joe Reyes. As usual, all-around game ang pinakita nitong si Ronde Hollis Jefferson gaya ng inaasahan ng karamihan, so hindi na ito nakapagtataka. Ngayon naman, ito dito sa panig ng TNT, ang ganda na pinakita ni Calvin Oftana na naka 2 out of 2 mula doon sa 4-point range. At yung ibang players nila, ang ganda rin na pinakita. Hindi naglaro to si RR Pugoy dahil meron daw back spasms, pero nag-deliver naman yung ibang players ng TNT. Sa panig nitong Northport Batang Pier, okay yung performance ni Jones, yung kanilang import. Si Evan Nell ay okay naman ang naging performance. Kulang sa scoring pero playmaking okay ang pinakita nito. Pero kulang sa suporta itong si Arvin Tolentino at si Jones. Kaya nangyari nga si Joshua Monson na limitahan sa 7 points. At medyo nakapagtataka, no? Itong si William Navarro ay 4 points lang na na-score dahil very limited yung playing time niya. Dapat kung titignan natin, mas mahaba ang playing time na ibibigay dito kay Navarro dahil wala na dyan si Xavier Lucero at si Ben Adamos. Si JM Calma merong ACL injury. So dapat nga mas bibigyan ng playing time to si Adamos dahil kulang sa mga players ang koponan ni Coach Bonitan. Pero tingnan natin kung anong dahilan ba't hindi siya nagamit. Sa panig ng TNT, sinabi ni Coach Joe Reyes na magandang umpisa to para sa kanila at inaasahan nila na magkakaroon pa sila ng improvements dahil first game pa lamang to. So definitely titignan nila kung ano ang kinakailangan pa nilang ma-improve sa susunod nilang laro. Sa ngayon, gustong siguraduhin ng TNT na ma-maintain nila yung ganitong sitwasyon dahil syempre, pag mas magandang start, mas mabuti yan para dito sa katropa. Sa panig ng Northport, kinakailangan masiguro nila na babawi nila at makapanalo kaagad dahil mahirap na mabaon dito sa PBA Governors Cup. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Katsaking Nudokusin, Alicia Garcia. Pinabati din natin si Juan Solegue, pati na si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Anthony Alon family, RG Bueno at Dalina family, si Dexter Domer, si Junjun, Angie, Patpat, B-Boy Matas at ang iba pa nating mga taga-subaybay.